sa pananatili sa mga kartel. Pinalaki ng United States ang pagsubaybay nito sa mga kartel ng droga ng Mexico hindi lamang sa hangganan ng timog kundi maging sa kaloob-looban ng Mexico. Akala nila kaya nilang kunin ang pinakamahusay sa Amerika? Isipin mo ulit, nang ang mga cartel thugs ay naglalayon sa isang US fighter jet na nagpapatrolya sa hangganan, wala silang ideya kung ano ang darating. Ang mission ng Voyager ay naging paghihiganti sa ilang segundo. Ang sumunod na nangyari ay nag-iwan sa kartel na nag-agawan para sa pagtatakip habang ang militar ay maaring umulan mula sa itaas. Ang nakakagulat na showdown na ito sa hangganan ay pinag-uusapan ng lahat. Ang mapangahas na paglipat ng kartel ay naging kanilang pinakamasamang bangungot. Ang nakakagulat na pag-atake sa hangganan na nagpabago sa lahat. Nagsimula ito bilang isang normal na patrol mission sa hangganan ng US-Mexico. Isang F-16 fighter jet ang nag-cruise sa 20,000 talampakan na bahagi ng pinataas na mga operasyong pansiguridad na nagtatarget sa mga aktibidad ng kartel. Palubog na ang araw sa landscape nang may nangyaring hindi ko akalain. Pinaputukan ng mga miyembro ng kartel na nagtatago sa mabatong lupain sa ibaba ang sasakyang panghimpapawid ng militar ng Amerika. Ito ay hindi lamang ilang random na pag-shot. Nang maglaon, kinumpirma ng mga ulat ng intelligence na ito ay isang coordinated attack gamit ang binagong high-powered rifles at hindi bababa sa isang mabigat na machine gun. Ang mga bala ay walang pagkakataon na maibagsak ang jet ngunit malinaw ang mga ito. Direktang hinahamon ng mga kartel ang kapangyarihang militar ng US. Ang mga residente sa hangganan ay nag-ulat na nakarinig ng mabilis na putok na sinundan ng dagundong ng mga jet engine habang ang F-16 ay lumusot pababa upang tukuyin ang banta. Ang piloto, isang pinalamutian na veterano ng Air Force na may libu-libong oras ng paglipad, ay agad na nakilala ang panganib at nagsagawa ng mga umiiwas na maniobra habang nag-aalerto sa utos. Sa loob ng ilang segundo, nakuha ng mga advanced na sistema ng sasakyang panghimpapawid ang lahat, mga eksaktong location, mga pirma ng init, at naging ang gamukha ng mga sangkot. Ang mga miyembro ng cartel ay tumakas sakay ng mga sasakyan sa pag-akalang ginawa nila ang kanilang ponto ng walang kahihinatnan. Hindi na sila maaring mas mali. Ang nag-iisang pagkilos na ito ng pagsalakay ay mag-trigger ng isa sa pinakamalalaking anti-cartel operations sa kasaysayan. Sinira ng mga lokal na istasyon ng balita ang regular na programming habang kumalat ang kwento. Ang pag-atake ay kumakatawan sa isang hindi pa naganap na pagtaas. Ang mga kartel ng droga ay hinaras ang mga ahente ng Border Patrol noon. Binaril pa nga ang mga helicopter ng pulisya, ngunit direktang nagtatarget sa isang jet ng militar ay tumatawid sa isang pulang linya na magpapababa sa buong lakas ng kapangyarihan ng Amerika sa kanilang mga operation. Sa loob ng maraming taon, ang mga cartel ay gumana ng may tiyak na antas ng impunity sa mga rehayon sa hangganan. Natapos ang panahon na iyon nang magpaputok sila sa F-16 na iyon. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang bumuhos ang mga sasakyang militar sa mga komunidad sa hangganan at nasaksihan ng mga residente ang mas maraming sasakyang panghimpapawid na umiikot sa itaas kaysa sa nakita nila noon. Sa loob ng fighter jet sa panahon ng pag-atake, ang F-16 Fighting Falcon, isa sa mga pinaka-nakamamatay na fighter jet ng Amerika, ay nagsasagawa ng regular na surveillance mission noong nakamamatay na hapon na may pinakamataas na bilis na lampas sa 1,500 milya bawat oras at mga advanced na sistema ng armas. Ito ay isang kakilakilabot na sasakyang panghimpapawid na idinisenyo para sa mga sitwasyon ng labanan na mas matindi kaysa sa Border Patrol. Sinusubaybayan ng piloto ang mga pattern ng paggalaw ng kartel nang biglang umilaw ang mga sistema ng babala sa loob ng sabungan. Natukoy ng mga dalubhasang sensor ang pagkislap ng muzzle mula sa lupa sa ibaba. Sa loob ng millisecond, itinuro ng mga defensive system ng jet ang eksaktong lokasyon ng mga umaatake gamit ang thermal imaging at radar. Ang pag-atake ay nangyari ng napakabilis na ang karamihan sa mga piloto ay halos hindi na irehistro kung ano ang nangyayari, ngunit ang mga tao ng masinsinang pagsasanay ay nagsimula kaagad. Ang piloto ay nagsagawa ng isang matalas na banking maneuver habang ina-activate ang suite ng mga kagamitan sa pagsubaybay ng sasakyang panghimpapawid. Ang kamerang F-16 ay nag-zoom in sa mga umaatake na nakakuha ng malinaw na kristal na mga imahe sa kabila ng libu-libong talampakan sa himpapawid. Ang larawang ito ay magpapatunay na mahalaga sa pagtukoy sa mga miyembro ng kartel na kasangkot. Ang advanced na radar system ng sasakyang panghimpapawid ay nagmapa sa buong lugar na sinusubaybayan ang mga sasakyan na umaalis sa eksena ng napakabilis. Samantala, ang electronic warfare package ng jet ay lihim na humarang sa mga communication, sa radyo at mga signal ng cellphone mula sa mga nagpapanik na umaatake sa ibaba. Ang lahat ng impormasyong ito ay agad na ipinadala sa mga command center sa buong bansa.
automatikong na-activate ang mga protocol ng pagtugon ng militar. Ang hindi naintindihan ng kartel ay hindi lang ito anumang sasakyang panghimpapawid. Ito ay mahalagang isang lumilipad na sentro ng katalinuhan na may mga kakayahan na higit pa sa maiisip nila. Ang mga onboard na computer ng F-16 ay kinakalkula ang mga anggulo ng trajectory ng papasok na apoy na nagpapatunay na ito ay isang sinasadyang pag-atake sa halip ng mga random na pag-shot. Kahit na ang piloto ay nagpapanatili ng perpektong kalmado sa pamamagitan ng mga umiiwas na maniobra, ang mga sistema ng sasakyang panghimpapawid ay bumubuo ng isang komprehensibong larawan ng katalinuhan na magpapatunay na mapanira sa mga operasyon ng kartel. Ang buong pakikipag-ugnayan ay tumagal ng wala pang 3 minuto, ngunit ang mga kahihinatnan ay uulit sa mga darating na taon, ang nakamamatay na maling pagkalkula ng kartel. Sa loob ng maraming taon, pinalawak ng Sinaloa Cartel ang kontrol nito sa mga pangunahing tawiran sa hangganan. Ang mga kamakailang pagbabago sa pamumuno ay nagdala ng mas agresibong mga commander sa rehayon. Ang mga naniniwala na ang pananakot ay maaaring itulak pabalik laban sa mas mataas na seguridad sa hangganan ng Amerika. Ang plano nilang magpaputok sa isang sasakyang panghimpapawid ng militar ay tila matapang sa mga silid ng digmaan, isang pagpapakita ng puwersa upang ipakita ang kanilang kawalang takot. Sa katotohanan, ito marahil ang pinakamasamang estratehikong pagkakamali sa modernong kasaysayan ng kartel. Ang pamunuan ng kartel ay pangunahing hindi naunawaan ang mga protocol ng pagtugon ng militar ng Amerika. Inaasahan nila na marahil ay tumaas ang presensya ng patrol sa hangganan o higit sa isang naisalokal na tugon sa pagpapatupad ng batas. Ang na-trigger nila sa halip ay isang full-scale na operation ng militar at federal na may mga mapagkukunang lampas sa imahinasyon. Ang mga ulat ng katalinuhan ay nagsiwalat na ang kartel ay nanonood ng mga pattern ng sasakyang panghimpapawid sa loob ng maraming linggo. Particular nilang pinili na i-target ang isang F-16 sa pag-akalang ito ay palabas lamang, isang taktika ng psikolohikal na pananakot ng mga puwersang Amerikano. Ang sakuna na kabiguan ng katalinuhan na ito ay nagsiwalat kung gaano kaunti ang kanilang naiintindihan tungkol sa mga kakayahan ng sasakyang panghimpapawid o ang tugon na bubuo ng naturang pag-atake. Sa loob ng ilang oras ng pag-atake, ang mga cartel lieutenant ay nakatanggap ng galit na mga tawag mula sa nakatataas na pamunuan na naguutos ng agarang paglikas sa mga ligtas na bahay at pagsira ng ebidensya. Ngunit huli na ang lahat. Ang sistema ng F-16 ay na-map ang kanilang mga ruta sa pagtakas, natukoy ang mga sasakyan, at nakuha pa nga ang biometric data na sapat para sa pagkakakilanlan. Nakompromiso na ng signal intelligence ang kanilang mga network ng communication. Ang tawag sa telepono sa pagitan ng mga miyembro ng cartel ay nagsiwalat ng lumalaking gulat nang mapagtanto nila ang laki ng kanilang pagkakamali. Ang nilayon nila bilang isang matapang na mensahe sa halip ay naglantad sa kanilang buong regional na operasyon sa walang uliran na pagsisiyasat. Ang desisyon ng kartel na sunugin ang isang militar ng US na F-16 ay minarkahan ang kanilang pinakamalaking estratehikong pagkakamali sa mga dekada. Sa paniniwalang maari nilang takutin ang mga puwersang Amerikano, sa halip ay nag-trigger sila ng hindi pa nagagawang tugon. Sa loob ng ilang oras, ang kanilang buong operation ay nahaharap sa buong lakas ng teknolohiyang militar ng US at mga kakayahan sa paniktik. Ang kanilang network ng mga ligtas na bahay, mga ruta ng smuggling, at mga tiwaling contact na binuo sa paglipas ng mga taon ay nalantad sa ilang minuto ng mga advanced na sistema ng pagsubaybay ng sasakyang panghimpapawid. Habang bumababa ang mga puwersang militar sa kanilang mga lokasyon, kumalat ang takot sa mga hanay ng kartel. Ang nilayon nila bilang isang pagpapakita ng lakas ay naging kanilang pagwawasak na nagpapakita ng isang pangunahing hindi pagkakaunawaan ng mga kakayahan at paglutas ng militar ng Amerika. Ang kartel ay gumugol ng maraming taon sa pagbuo ng mga ruta ng smuggling, pagsira sa mga opisyal, at pagtatatag ng mga ligtas na bahay sa buong rehiyon ng hangganan. Sa isang maling pagkalkula, inilagay nila ang lahat sa panganib. Ang mas masahol pa, pinag-isa nila ang mga awtoridad ng Amerika at Mexico laban sa kanila sa paraang naisip noon na imposible na lumilikha ng isang perpektong bagyo na unti-unting buwagin ang kanilang operasyon. Ang mabilis na kidlat na tugon ng militar. Ang mga minuto kasunod ng pag-atake sa F-16 ay nag-trigger ng tugon sa seguridad na hindi katulad ng anumang nasaksihan ng rehiyon ng hangganan. Ang mga protocol ng emergency na action na idinisenyo para sa mga pag-atake ng terorista ay na-activate kaagad. Ang unang alon ng tugon ay nagmula sa himpapawid. 4 na karagdagang F-16 ang nag-scramble mula sa kalapit na Davis Mountain Air Force Base na lumikha ng tuloy-tuloy na air coverage sa rehiyon ng hangganan.
Nagdala ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ng mga advanced na pakete ng pagsubaybay na particular na idinisenyo upang subaybayan ang mga tumatakas na sasakyan at individual. Sa loob ng 30 minuto, ang Black Hawk helicopter na may lulan ng mga elite na Army Rangers ay nasa eroplano na direktang patungo sa mga posibleng ruta ng pagtakas. Ang mga special na operator na ito, na sinanay para sa mga high-risk na mission, ay na-deploy sa mga team sa buong rehiyon gamit ang night vision at thermal imaging upang makita ang anumang paggalaw. Ang Border Patrol ay mabilis na nagtatag ng mga checkpoint ng sasakyan sa bawat kalsada sa loob ng 100 milya mula sa lugar ng pag-atake. Samantala, ang mga Predator drone na inilihis mula sa iba pang mga misyon ay lumikha ng isang hindi kumukurap na mata sa kalangitan. Ang kanilang mga high-resolution na camera ay may kakayahang magbasa ng mga plaka ng lisensya mula sa 20,000 talampakan. Ang mga sentro ng coordination ay lumiwanag sa aktibidad habang dumaloy ang intelligence mula sa maraming ahensya. Ang satellite imagery ay muling hiniling upang tumuon sa rehiyon na nagbibigay ng mga real-time na update sa mga paggalaw ng sasakyan sa masungit na landscape. Ang bilis at laki ng pagtugon ay nanaig sa mga cartel lookout at scouts. Ang kanilang karaniwang mga sistema ng babala ay napatunayang walang silbi laban sa teknolohiyang grade militar na biglang nakatutok sa kanilang operasyon. Pagsapit ng gabi, sinusubaybayan ng mga special na kagamitan ang mga heat signature sa mga malalayong lugar ng disyerto kung saan ang mga miyembro ng kartel ay sumilong sa mga dating ligtas na location. Ang lugar na ito na nagtatago na hindi kailanman na kompromiso ay biglang lumitaw sa mga monitor ng militar bilang maliwanag na mga thermal outline. Nang paputukan ng mga cartel gunmen ang fighter jet ng US, nag-trigger sila ng isang tugon ng militar na walang katulad na bilis at laki. Sa loob ng ilang minuto, na-activate ang mga emergency protocol sa maraming sangay. 4 na karagdagang F-16 ang nag-scramble mula sa mga kalapit na base na lumikha ng tuloy-tuloy na air coverage habang ang mga Black Hawk helicopter ay nag-deploy ng mga elite Army Rangers upang masecure ang mga ruta ng pagtakas. Ang Border Patrol ay nagtatag ng mga checkpoint sa bawat kalsada sa loob ng 100 milya, habang ang mga Predator drone ay nagbibigay ng hindi kumukurap na pagsubaybay mula sa itaas. Agad na muling kinuha ang satellite imagery na sinusubaybayan ang mga heat signature sa masungit na landscape. Pagsapit ng gabi, pinalibutan ng mga espesyal na puwersa ang mga natukoy na compound. Ang kanilang thermal imaging equipment ay nagpapakita ng mga nakatagong miyembro ng cartel. Ang operasyon ay walang putol na isinama ang katalinuhan mula sa 12-dosinang mga ahensya na lumilikha ng isang perpektong dragnet. Ano ang karaniwang mangangailangan ng mga buwan ng pagpaplano na nabuksan sa ilang oras? Napakaraming mga network ng communication ng cartel at neutralizahin ang kanilang mga option sa pagtakas bago nila napagtanto ang laki ng kanilang pagkakamali. Hinarang ng mga Communications Intelligence Unit ang mga galit na mensahe sa pagitan ng mga miyembro ng cartel nang mapagtanto nilang sistematikong pinutol ang mga ruta ng pagtakas. Sa loob lamang ng 4 na oras, isang kumpletong perimeter ng seguridad ang naitatag sa paligid ng 50 milya na seksyon ng hangganan. Sa unang pagkakataon, ang mga trafficker ng droga ay nahaharap hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, ngunit ang buong pinagsamang kakayahan ng militar ng Amerika at komunidad ng paniktik. Ang tugon ay nagpadala ng mga shockwaves sa mga hanay ng cartel nang malaman nilang nagising nila ang isang natutulog na higante. Ang malawakang pagpapatakbo ng cartel takedown. Ang mga pagsalakay bago ang madaling araw ay nangyari ng sabay-sabay sa 3 estado. Ang mabuwan ng pagpaplano ay naging mga oras habang ang mga pilling unit ay lumipat sa mga natukoy na target. Ang pangunahing compound, isang malawak na ranso na 12 milya sa hilaga ng hangganan, ay nagsilbi bilang isang cartel command center sa loob ng maraming taon. Sa eksaktong 5:30 AM, ang mga operator ng espesyal na puwersa ay lumabag sa perimeter gamit ang mga taktika na binuo sa Iraq at Afghanistan. Naimap na ng thermal imaging ang bawat tao sa loob ng mga gusali. Nahulog ang pangunahing bahay ng walang isang putok. Ang mga miyembro ng cartel, na kalahating tulog pa, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng mga operator na kumpleto sa tactical na kagamitan. Ang ebidensya na natuklasan sa loob ay nagulat maging ang mga veteranong ahente. Detalyadong mga mapa ng mga ruta ng smuggling sa 4 na estado. Ang mga ledger ay naglalaman ng mga pangalan ng mga tiwaling opisyal. Ang pinaka-naka-alarma ay ang isang stockpile ng mga armas na may grade militar, kabilang ang mga rocket-propelled grenade at anti-aircraft gun. Ebidensya na ang cartel ay naghahanda para sa lumalalang labanan. 15 milya ang layo, ni-raid ng pangalawang pangkat ang isang bodega na nagsilbing sentro ng pamamahagi.
Ang operation ay nagbunga ng 2 toneladang cocaine, 1 milyong fentanyl na tabletas, at higit sa 50 undocumented migrants na hawak sa nakalulungkot na mga kondisyon. Ang computer system na kinuha mula sa location ay naglalaman ng mga financial record na kalaunan ay hahantong sa pagyayelo ng mahigit $50 milyong sa mga asset ng kartel. Ang ikatlong target, isang upscale suburban house sa Phoenix, ay nagbunga ng pinakamalaking premyo. Francisco L. Halcon Ramirez, Regional Cartel Lieutenant na responsable para sa mga operasyon sa hangganan. Ang pagkakahuli niya ay kumakatawan sa pinakamataas na rango ng cartel figure na nahuli sa lupain ng US sa mahigit 1 dekada. Si Ramirez ay naninirahan sa simpleng paningin, ang kanyang mga anak ay nag-aral sa mga paaralan sa Amerika, habang siya ay namamahala sa mga marahas na operasyon sa buong Timog Kanluran. Sabay-sabay na nangyari ang mga pagsalakay bago ang madaling araw sa 3 estado. Ang paghantong ng katalinuhan ay natipon sa loob ng ilang oras ng pag-atake ng fighter jet. Sa isang malawak na ranch compound 12 milya hilaga ng hangganan, nilabag ng mga operator ng espesyal na puwersa ang perimeter gamit ang mga taktika na Pino sa mga salungatan sa Middle Eastern. Sa loob, natuklasan nila ang isang minahan ng ginto ng intelligence, mga mapa na nagdedetalye ng mga ruta ng smuggling, mga ledger na nagpapangalan sa mga tiwaling opisyal, at mga stockpile ng armas na nasa grade militar. Isang pangalawang warehouse raid ang nagbunga ng 2 toneladang cocaine, 1 milyong fentanyl na tabletas, at dose-dose ng biktima ng trafficking. Ang pinakamalaking premyo ay dumating sa isang upscale Phoenix suburb kung saan nakuha ng mga autoridad si Francisco L. Halcon Ramirez, ang pinakamataas na rango na cartel lieutenant na nahuli sa US lupain sa 1 dekada. Sa kabuuan, ang operation ay nakakuha ng 43 mga operatiba ng cartel, kabilang ang 7 mula sa listahan ng pinakagusto ng FBI. Ang mga ebidensyang nakalap ay nagsiwalat ng malawak na mga plano para sa pinalawak na mga operation sa buong Timog Kanluran. Ang mga pagsalakay ay epektibong pinugutan ng ulo ang istruktura ng pamumuno sa rehiyon ng cartel na nakakagambala sa mga operation sa mga darating na buwan. Sa kabuuan, ang mga pagsalakay ay nakakuha ng 43 mga operatiba ng cartel, kabilang ang 7 sa listahan ng pinakagusto ng FBI. Ang mga ebidensyang nakalap ay nagpinta ng isang larawan ng isang organization na lalong naging matapang sa paglipas ng mga taon ng tagumpay sa pagpapatakbo. Ang mga dokumento ay nagsiwalat ng mga plano para sa pinalawak na mga operation, kabilang ang pag-target sa higit pang mga opisyal ng gobyerno para sa katiwalian. Ang mga pagsalakay ay epektibong pinugutan ang pamumuno ng kartel sa buong rehiyon ng hangganan na lumilikha ng power vacuum na makakaabala sa mga operation sa mga darating na buwan. Ang high-tech na kalamangan na nagselyo sa kanilang kapalaran. Ang hindi kailanman naintindihan ng kartel ay ang technological na agwat sa pagitan ng kanilang mga operation at kakayahan ng militar ng US. Ang F-16 na kanilang tinarget ay hindi lamang isang mabilis na eroplano. Ito ay kumakatawan sa rurok ng teknolohiya ng American Reconnaissance. Sa sandaling lumipad ang mga bala patungo sa sasakyang panghimpapawid, isang kaskad ng mga automatikong sistema ang na-activate. Agad na naitala ng AA sa radar ng jet ang eksaktong mga coordinate ng mga umaatake, habang ang mga dalubhasang camera ay nakakuha ng mga larawang may mataas na resolution ng mga mukha, sasakyan at armas. Ang mga larawang ito ay sumailalim sa agarang pagproseso sa pamamagitan ng military-grade facial recognition software na tumutugma sa mga database ng mga kilalang miyembro ng kartel sa loob ng ilang segundo. Tinukoy ng heat signature analysis ang mga particular na armas na ginagamit ng kanilang mga thermal output pattern. Ang mas mapangwasak ay ang electronic warfare package sakay ng F-16 nang hindi nila nalalaman na kompromiso ang mga cellphone, communication sa radio, at mga elektronikong kagamitan ng mga miyembro ng kartel sa sandaling makarating sila sa saklaw ng sasakyang panghimpapawid. Ang bawat tawag na ginawa pagkatapos ng pag-atake ay naitala at sinuri ng mga artificial intelligence system na tumugma sa mga pattern ng boses sa mga kilalang numero ng kartel. Ito ay nagpapahiwatig na ang katalinuhan ay napatunayang particular na nakakapinsala dahil ang mga natarantang miyembro ng kartel ay hindi sinasadyang nagsiwalat ng mga location ng mga ligtas na bahay at mga pangalan ng mga kasama. Ang teknolohiya ng satellite na muling itinalaga upang tumutok sa rehiyon ay nagbigay ng patuloy na pagsubaybay sa lahat ng paggalaw sa isang 100 milya na radius. Nang tumakas ang mga suspect sakay ng mga sasakyan, sinusubaybayan sila ng mga satellite na ito sa mga dating hindi kilalang location na pinalawak ang intelligence map ng mga operation ng kartel. Ang mga drone na may gradong militar na may mga kakayahan sa thermal imaging ay natukoy ang mga nakatagong
Bunker sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagdetect ng mga banayad na pagkakaiba sa temperatura sa sahig ng disyerto na nagpapakita ng mga location ng imbakan na umiwas sa pagtuklas sa loob ng maraming taon. Marahil ang pinakakahanga-hanga ay ang pagsasanib ng data na nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang pangunahing maling calculation ng cartel ay minamaliit ang teknolohiyang militar ng Amerika. Ang F-16 na kanilang tinarget ay hindi lamang isang combat aircraft kundi isang flying intelligence center. Sa sandaling lumipad ang mga bala patungo dito, na-activate ang mga advanced na system. Tinukoy ng ESA radar ang mga eksaktong coordinate habang ang mga dalubhasang camera ay nakakuha ng mga high-resolution na larawan na agad na naproseso sa pamamagitan ng military-grade facial recognition. Natukoy ng heat signature analysis ang mga particular na armas sa pamamagitan ng kanilang thermal pattern. Ang pinakanagwawasak ay ang electronic warfare package na tahimik na nakompromiso ang lahat ng mga communication sa cartel na nasa saklaw. Ang mga cellphone, radio, at mga elektronikong device ay naging mga asset ng intelligence na may mga AI system na tumutugma sa mga pattern ng boses sa mga kilalang cartel figure. Ang teknolohiya ng satellite na muling itinalaga sa rehayon ay nagbigay ng tuloy-tuloy na pagsubaybay sa isang 100 million na radius na sinusubaybayan ang mga tumatakas na sasakyan sa mga dating hindi kilalang lokasyon. Ang thermal imaging drone ay nakakita ng mga bunker sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga banayad na pagkakaiba-iba ng temperatura sa sahig ng disyerto. Nangangahulugan ang technological na overmatch na ito na ang cartel ay epektibong natalo sa sandaling nagpaputok sila ng kanilang unang putok kahit na hindi nila ito namalayan hanggang sa magsimula ang mga pagsalakay. Pinagsama-sama ng mga artificial intelligence system ang impormasyon mula sa dos-dosenang mga mapagkukunan, mula sa mga sensor ng hangganan hanggang sa mga transaction sa pananalapi, na lumilikha ng isang komprehensibong larawan ng mga pagpapatakbo ng cartel na maaaring tumagal ng mga buwan ng mga analyst ng tao upang i-compile. Nangangahulugan ang technological na overmatch na ito na ang cartel ay epektibong natalo sa sandaling nagpaputok sila ng kanilang unang putok kahit na hindi nila ito namalayan hanggang sa magsimula ang mga pagsalakay. Ipinagdiriwang ng mga komunidad sa hangganan ang bagong kalayaan. Para sa mga residente ng mga bayan sa kahabaan ng hangganan, ang napakalaking anti-cartel na operasyon ay nagdulot ng agarang pakiramdam ng kaluwagan na mabilis na naging pagdiriwang. Ang mga komunidad na nabuhay sa ilalim ng anino ng pananakot ng cartel sa loob ng maraming taon ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na malaya sa takot. Sa Eagle Pass, Texas, kusang nagtipon ang mga residente sa plaza ng bayan habang kumakalat ang balita tungkol sa pag-aresto sa pinuno ng cartel. Marami ang nagdala ng mga larawan ng mga mahal sa buhay na nawala sa karahasan sa cartel sa paglipas ng mga taon. Ang kapaligiran ay lumipat mula sa solemne na pag-alala tungo sa masayang pagdasas ng malaman ng mga tao na ang paghahari ng takot ay maaring tunay na magwawakas. Napansin agad ng mga lokal na negosyo na nagbabayad ng protection money ang kawalan ng lingguhang mga cartel collector. Ang mga may-ari ng restaurant ay nag-ulat ng record ng maraming tao habang ang mga pamilya ay nakadama ng ligtas na kainan sa labas pagkatapos ng dilim sa unang pagkakataon sa mga taon. Ang mga parke na walang laman dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan ay biglang napuno ng mga batang naglalaro. Ang pagdalo sa paralan ay tumalon ng husto sa mga araw pagkatapos ng operasyon. Iniulat ng mga punong guro na ang mga mag-aaral na tumigil sa pagpasok dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan ay biglang bumalik sa mga silid-aralan. Napansin ng mga guro ang pinabuting concentration mula sa mga bata na hindi na ginulo ng takot. Pagkatapos ng mga taon na naninirahan sa ilalim ng mga anino ng cartel, ang mga komunidad sa hangganan ay nakaranas ng agarang pagbabago pagkatapos ng malawakang operasyong militar. Kusang nagtipon-tipon ang mga residente sa mga liwasan ng bayan habang kumakalat ang balita ng mga pag-aresto sa mga cartel. Ang local na negosyo ay hindi na nahaharap sa lingguhang bayad sa pangingikil. Ang mga parke ay dating walang laman dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan na puno ng mga batang naglalaro. Tumalon ng husto ang mga pumasok sa paaralan nang muling nadama ng mga pamilya na ligtas sila. Ang may-ari ng restaurant ay nag-ulat ng record ng mga tao habang ang mga tao ay naglalabasan pagkatapos ng dilim. Ang halaga ng ari-arian ay tumaas ng 30% sa loob ng mga linggo nang umuwi ang mga pamilyang tumakas. Bumalik ang turismo sa mga antas ng pre-cartel na nagpapasigla sa mga lokal na ekonomiya. Matapos ang mga taon ng kadiliman, ang mga komunidad na ito sa wakas ay nakaranas ng normal na buhay ng walang patuloy na takot at pananakot.
Ang psikolohikal na epekto ay dumaloy sa bawat aspeto ng buhay ng komunidad. Napansin ng mga professional sa kalusugan ng isip ang agarang pagbaba sa mga sintomas na nauugnay sa pagkabalisa sa mga pasyente. Ang mga kaganapan sa komunidad na nakansela ng maraming taon dahil sa mga alalahanin sa seguridad ay dali-daling inayos. Ang mga merkado sa katapusan ng linggo ay bumalik sa mga plaza ng bayan at ang mga serbisyo sa simbahan sa gabi ay ipinagpatuloy ang kanilang mga normal na schedule. Marahil ang pinaka-nagsasabi ay ang mga halaga ng ari-arian. Ang mga ahente ng real estate ay nagulat ng 30% na pagtaas sa mga presyo ng bahay. Sa loob ng mga linggo, habang ang mga pamilyang tumakas ay nagsimulang bumalik sa rehiyon. Ang turismo, na bumagsak sa ilalim ng karahasan ng kartel, ay nagpakita ng agarang senyales ng muling pagkabuhay. Ang mga hotel ay nag-ulat ng mga booking na umaabot sa mga antas ng pre-cartel sa loob ng isang buwan ng operasyon. Ang epekto sa ekonomiya ay lumaganap sa kabila ng turismo habang ang lehitimong cross-border na kalakalan ay umunlad ng walang panghihimasok ng kartel. Bumaba ang mga rate ng kawalan ng trabaho habang pinalawak ng mga negosyo ang mga operasyon na hindi na nahahadlangan ng pangingikil o karahasan. Pagkatapos ng mga taon ng kadiliman, nagsimulang maranasan ng mga komunidad sa hangganan ang isang bagay na tila imposible. Normal na buhay na walang patuloy na anino ng pananakot ng kartel. Ang pag-atake sa isang sasakyang panghimpapawid ng militar ng Amerika ay lumikha ng isang diplomatikong situation na hindi katulad ng dati. Ang mga opisyal ng Mexico na kadalasang nag-aalangan tungkol sa magkasanib na mga operasyon na maaring mukhang kompromiso sa soberanya ay tumugon ng may hindi pa nagagawang pakikipagtulungan. Sa loob ng ilang oras ng pag-atake, sinigurado ng mga espesyal na puwersa ng Mexico ang katimugang bahagi ng hangganan na pinipigilan ang mga miyembro ng kartel na makatakas sa Mexico. Nagmarka ito ng isang dramatikong pagbabago sa mga relasyon sa cross-border. Ang gobyerno ng Mexico ay nagtalagang mga sasakyang pandagat upang magpatrolya sa mga ruta ng pagtakas sa baybayin, habang nagbibigay ng access sa mga intelligence network na nakalusot sa mga operasyon ng kartel ilang taon na ang nakalilipas. Ang mga Mexican military helicopter ay sumali sa American aircraft sa pagpapanatili ng aerial surveillance sa mga malalayong lugar. Ang koordinasyong ito ay lumampas sa mga operasyong militar. Nagtulungan ang mga financial investigator mula sa parehong bansa para i-freeze ang mga asset ng kartel sa maraming sistema ng pagbabangko. Mabilis na sinusubaybayan ng mga taga-usig ng Mexico ang mga kahilingan sa extradition na karaniwang tumagal ng ilang buwan o taon upang maproseso. Sa likod ng pagbabagong ito ay lumalago ang pagkilala sa Mexico City na ang karahasan ng kartel ay umabot sa mga hindi katanggap-tanggap na antas. Ang mga kamakailang pag-atake sa mga mamamahayag, politiko, at sibilyan ay malakas na nagtulak sa opinyon ng publiko pabor sa mapagpasyang aksyon. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng mga salik sa ekonomiya sa kooperasyong ito. Ang turismo, isang critical na sektor ng ekonomiya ng Mexico, ay nagdusa ng husto mula sa karahasan ng kartel. Pinipilit ng mga pinuno ng negosyo ang gobyerno para sa mas malakas na mga hakbang sa seguridad na magpapanumbalik ng kumpiyansa sa internasyonal. Ang diplomatikong tagumpay ay lumampas sa mga agarang operasyong pansiguridad. Ang mga bagong kasunduan ay nagtatag ng mga permanenteng Joint Intelligence Center sa kahabaan ng hangganan kung saan ang mga ahente mula sa parehong bansa ay maaaring magbahagi ng information sa real time. Pinahintulutan ng mga programa sa pagsasanay ang mga puwersa ng Mexico na ma-access ang mga technological na kakayahan ng Amerika na dati ay hindi magagamit sa kanila. Marahil ang pinakamahalaga ay ang pampulitikang mensahe mula sa dalawang pamahalaan. Sa halip na ang karaniwang pagturo ng daliri tungkol sa kung sino ang may pananagutan sa trafficking ng droga, binigyang diin ng mga leader ang magkabahaging responsibilidad at kapwa-benepisyo ng pagtutulungan. Ang bagong balangkas na ito ay nakaligtas kahit sa mga pagbabago sa politika na nagmumungkahi ng isang pangunahing pagbabago sa halip na pansamantalang pagkakahanay. Napansin ng mga international na tagamasid na ang pakikipagtulungang ito ay maaring maging isang modelo para sa iba pang mga rehayon na nahaharap sa mga transnational na organisasyong kriminal. Nagpadala ang United Nations Office on Drugs and Crime ng mga kinatawan upang pag-aralan ang bagong operational framework para sa potential na pagpapatupad sa ibang lugar. Ang nagsimula bilang tugon sa isang pag-atake ay naging isang bagong paradigma para sa international na pakikipagtulungan sa seguridad. Ang napakaraming kaso ng sistema ng hustisya, ang Federal Courthouse sa San Antonio ay
Nagbagong anyo sa isang kuta habang ang mga unang miyembro ng kartel ay humarap para sa arraignment. Ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanila ay kumakatawan sa isa sa mga pinakakomprehensibong kasong kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Inihayag ng mga taga-usig ang isang 350 pahinang sakdal na naglalaman ng mga singil na higit pa sa pag-atake ng sasakyang panghimpapawid. Ang pundasyon ng kaso ay direktang nagmula sa mga sistema ng pag-record ng F-16. Ang high-definition na video ay nagpakita ng pagpapaputok ng mga miyembro ng kartel sa sasakyang panghimpapawid mula sa maraming anggulo. Ibinukod ng advanced na audio filtering ang kanilang mga boses na nagbibigay ng pagkakakilanlan na magpapatunay na imposibleng i-dispute sa korte. Ang balistikong ebidensya na nakuha mula sa pinangyarihan ay tumugma sa mga armas na natagpuan sa mga sumunod na pagsalakay. Na-recover ng mga digital forensics team ang mga na-delete na mensahe mula sa mga nasamsam na telepono at computer na nagbubunyag ng mga talakayan sa pagpaplano na umabot sa nakalipas na mga buwan. Lumawak ang kaso ng higit pa sa unang pag-atake. Ang record sa pananalapi na natuklasan sa panahon ng mga pagsalakay ay naglantad ng mga komplikadong operasyon ng money laundering na kinasasangkutan ng mga tila lehitimong negosyo sa 5 estado. Ang mga listahan ng customer mula sa mga operasyon ng droga ay nagsasangkot ng mga tiwaling official na nagpoprotekta sa mga aktibidad ng kartel sa loob ng maraming taon. Ang mga biktima ng human trafficking ay nagbigay ng patotoo tungkol sa kanilang mga karanasan na nagdagdag ng mga singil na nagdadala ng karagdagang habambuhay na sentensya. Ang pinakanakapipinsalang ebidensya ay nagmula mismo sa mga miyembro ng kartel. Nahaharap sa napakaraming ebidensya at potensyal na habambuhay na sentensya. 7 mid-level na operatiba ang sumang-ayon na tumistigo laban sa kanilang mga superior kapalit ng pinababang sentensya. Ang kanilang patutunang tagaloob ay nagsiwalat ng mga istrukturang pang-organization, pamamaraan ng pagpopondo, at mga connection sa mga international na supplier. Binubuo ng mga federal na taga-usig ang kaso sa pamamaraang paraan na lumilikha ng mga connection sa pagitan ng pisikal na ebidensya, mga digital na record, at patotoo ng saksi. Inilarawan ito ng mga eksperto sa batas bilang walang puwang para sa makatwirang pagdududa. Ang mas malawak na epekto sa sistema ng hustisya ay lumampas sa nag-iisang kaso na ito. Ang bagong president ay itinatag para sa paggamit ng military-grade intelligence sa mga sibilyang pag-uusig. Ang mga diskarte sa pangangalap ng ebidensya na pinasimunuan sa panahon ng operation ay naging mga template para sa mga hinaharap na kaso laban sa organisadong krimen. Higit sa lahat, muling nabuo ng kaso ang tiwala ng publiko sa kakayahan ng gobyerno na harapin ang makapangyarihang mga organisasyong kriminal at tiyak na manalo. Ang mga pagsubok mismo ay naging isang pambansang panoorin na may saklaw ng media na itinatampok ang pagiging sopistikado ng mga pagpapatakbo ng kartel at ang mas kahangahangang mga kakayahan ng pagpapatupad ng batas ng Amerika. Ang bagong panahon ng border security 6 na buwan pagkatapos ng pag-atake, ang rehayon ng hangganan ay nagbago ng hindi na makilala. Ang nagsimula bilang tugon sa isang insidente ay naging isang kumpletong reimagining ng seguridad sa hangganan. Ang mga nakikitang pagbabago ay agad na nakita. Ang mga bagong observation tower na nilagyan ng mga advanced na radar system ay nakakita na ngayon ng mga hindi autorisadong pagtawid milya-milya bago sila nakarating sa lupa ng Amerika. Ang mga tore na ito na nakalink sa mga artificial intelligence system ay maaaring makilala sa pagitan ng mga wildlife migrant at mga potential na smuggler batay sa mga pattern ng paggalaw lamang. Natukoy ng mga underground sensor ang mga operation sa paghuhukay ng tunnel na sana ay hindi napapansin noon. Naging pare-pareho ang aerial surveillance ngunit halos hindi nakikita. Ang mga bagong ultra-tahimik na drone ay maaring manatiling nasa eroplano sa loob ng ilang araw. Ang kanilang mga high-resolution na camera ay sumasakop sa malalawak na lugar nang hindi nakikita mula sa lupa. Ang mga drone na ito ay nagpapatakbo sa mga artificial intelligence system na natukoy ang kahina-hinalang pag-uugali at inalertuhan ang mga operator ng tao kung kinakailangan lamang. Marahil ang pinakamahalaga ay ang paglipat patungo sa mga operasyong hinimok ng katalinuhan. Sa halip na tumugon sa mga paggalaw ng kartel, pinasok na ngayon ng mga autoridad ang kanilang mga istruktura ng command sa pamamagitan ng mga digital na paraan at mapagkukunan ng tao. Ang bagap na diskarte na ito ay nakagambala sa mga operation bago sila nagsimula. Ang epekto sa ekonomiya ay kumalat sa buong rehayon. Sa mga kartel sa depensiba, umunlad ang lehitimong cross-border commerce. Ang mga oras ng paghihintay sa mga legal na crossing point ay bumaba habang ang dami ng kalakalan ay tumaas ng 15%.
Iniulat ng mga komunidad sa hangganan ang pagbaba ng kawalan ng trabaho habang ang mga negosyo ay bumalik sa mga lugar na dating itinuturing na masyadong mapanganib. Ang psikolohikal na epekto ay lumampas sa hangganan mismo. Ang mga pambansang botohan ay nagpakita ng tiwala ng Amerika sa seguridad, sa hangganan na umabot sa pinakamataas na punto nito sa loob ng 2 dekada. Ang turismo sa mga hangganan ng estado ay tumaas ng husto na ang mga bisita ay hindi na napigilan ng takot sa karahasan. Ang mga halaga ng ari-arian sa mga lugar na dating pinangungunahan ng kartel ay tumalon ng malaki habang bumuti ang kaligtasan. Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong bansa ay nagpatibay ng mga aral na natutunan mula sa operasyon. Ang mga bagong teknolohiya at taktika na napatunayang epektibo laban sa mga kartel ay ipinatupad sa mga jurisdiksyon na nahaharap sa aktibidad ng gang o organisadong krimen. Ang mga programa sa pagsasanay ay nagsama ng mga case study mula sa operasyon. Ang pinakamaliwanag na tagapagpahiwatig ay nagmula sa mga kartel mismo. Ang mga pinagmumulan ng intelligence ay nag-ulat ng mga grupo na lumilipat ng mga operation palayo sa hangganan na tumutuon sa halip sa mga hindi gaanong napagtatanggol na mga ruta sa Caribbean. Ang kanilang katang-isip ng kawalan ng kakayahan ay nabasag ng napakalaking tugon sa kanilang pinakamalaking tactical na pagkakamali noong araw na nagpasya silang magpaputok sa isang American fighter jet. Salamat sa panonood ng isa pang episode. Habang narito ka pa, tiyaking mag-click sa video sa iyong screen para sa higit pang kalidad na nilalaman.